Magandang gabi sa ating lahat. Ay ba'y nagagalak na tayo narito para pakinggan ang salita ng Panginoon? Alam niyo, sinabi sa Revelation chapter 1 verse 3, palalalaan natin sa atin kung gaano kalaga ang ating pagtitipon, lalo na sa pag-aaral ng kanyang salita. Ganito ang sabi sa Revelation 1:3. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito sapagkat ang panahon ay malapit na. Isa pong biyaya na tayo po ay makaisa sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Sana nga tayo ay may kagalakan sa tuwing tayo ay makikinig ng kanyang salita. Nais ko lang pong magbigay ng konting paliwanag sapagkat marami pong nagsasabi na ang mga Kristiyano ay pinagbabawal ang Pasko. Dito po sa amin pong samahan para sa ating mga bisita, hindi po namin pinagbabawal ang Pasko, kundi hindi namin pinagdiriwang ang Pasko gaya ng pagdiriwang ng mundo. Sapagkat ang Pasko, kung ating titignan, hindi yung araw hindi yung araw nakasentro. Ang mundo sa araw nakasentro. Sa kaganapan ng araw na yon, December 25, pero sa Biblia, wala po talagang sinabing petsa kung kailan pinanganak ang Panginoon. Ngunit sa mga Kristiyano, hindi po doon sa araw nakatuon ang ating pag-celebrate ng Pasko, kundi doon sa nilalaman noong pangyayaring yun. Hindi yung araw. Hindi yung araw. Pero ang ating tinitignan dito, yung totoong kahulugan ng Pasko. Ano bang totoong kahulugan ng Pasko? Ang Pasko, ito yung pangyayari na kung saan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay nagkatawang tao. Yun po yung Pasko. Ang Diyos ay nagkatawang tao at ito ay isinilang sa pamamagitan ng Birhen. Ang ating pong binibigyan ng halaga rito ay yung pong kasaysayang pagkakatawang tao ng Diyos. At para siya magkatawang tao, siya po ay nagsimula sa sinapupunan ng isang Birhen. Alam nyo, mayroon na pong 6,000 taon na ipinangako ng Diyos na ipapanganak ang isang Mesiyas. Sa Hebrew po ay Mesiyas, pero sa Griego ay Kristo, no? Ibig sabihin Kristo. Kaya sa atin, Heso Kristo. Si Jesus ang siyang tao, si Kristo ay Diyos. Kaya hindi pwede magkahiwalay yun Si Kristo na naging tao, kaya Heso Kristo. Ang ating binibigyan ng pansin dito, yung 6,000 taon nang ipinangako simula sa Genesis chapter 3 verse 15 na mayroong isisilang ng isang Birhen. At ngayon, sa ating panahon, mayroon na ring 2,000 taon ang nakalipas na nangyari po ang kapanganakan na yon. At ang ating Panginoon, hindi lang siya tao, bagamat siya ay 100% tao, pero siya ay Diyos, kaya hindi siya nagbibilang ng araw, kaya wala pong birthday ang Panginoon. Minsan lang nangyari na siya ay ipinanganak bilang isang tao. Bagamat yun ay ipinanganak talaga, pero walang petsa. At natupad itong pagiging pangako ng Diyos na ang Diyos ay magkakatawang tao sa 2,000 nakaraan. At yan ay nangyari sa John 1:14. Ang sabi, at naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kalulatian gaya ng sa kaming anak na Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. So yun po ang ibig sabihin po ng Pasko ayon po sa Biblia, hindi po ayon sa tradisyon. Ang tradisyon kasi, December 25, yung araw na yun napakalaga. Mamaya pong alas 12, napakalaga po yun sa mundo. No? Pero ang pinakamalaga sa Kristiyano, natupad na ang ipinangakong tagapagligtas. Si Kristo po ay ipinanganak bilang isang tao. Anong layunin? Upang iligtas ang kanyang mga tao. No? Hindi layunin ito para mag-celebrate tayo sa muli niyang kapanganakan. Kundi paalala sa atin na minsan nagkatawang tao ang Diyos sa layuning ililigtas niya ang mga makasalanang tulad
natin. Kaya yun ang dapat natin ipagbunyi, na mayroon na tayong tagapagligtas na dapat nating sampalatayanan. Ang sabi po sa Mateo 1:21, bakit hindi pa ito ang text natin, ang sabi rito, siya'y manganganak, si Maria, ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus. Ano po ibig sabihin ng Jesus? Tagapagligtas. Kaya tinawag na Jesus sapagkat ang layunin, ililigtas niya ang kanyang mga tao. May mga tao ang Diyos na kanyang ililigtas at yun ang kanyang kamamatayan. Upang iligtas ang kanyang bayan, saan? Sa mga kahirapan? Hindi, ang sabi sa ating binasa. Saan? Sa karamdaman? Hindi rin. Kundi sa mga kasalanan. Kaya ito po yung pagbubunyi ng totoong sumasampalataya sa Diyos sa kapanganakan ng Panginoon. Pwede natin niyang ipagdiriwang araw-araw na ang Panginoon ay nagkatawang tao upang iligtas ang kanyang mga tao mula sa kanilang mga kasalanan. Hindi po yan ang nagtuturo pagdating sa Pasko. Ang pagdating po sa Pasko, celebration po noong date. Yun po, doon nakatuon ang isipan ng tao. Kaya nga, kung wala kang celebration noong date na yon na 25, eh malungkot ka. Pero kung ating ibaon pa ng mas malalim na kahulugan at kaalaman sa totoong pangyayari na ang isang Diyos nagkatawang tao, isinilang siya sa layuning ililigtas ka mula sa iyong kasalanan, yon ang dapat nating pagdiwang. Okay? So hindi po namin sinasabing bawal ang Pasko. Hindi po. Kundi, hindi kami nagdiriwang ng Pasko tulad ng pagdiriwang ng mundo. Yun po, wala pong bawal. Hindi po pinasabi. Kaya yung po nagsasabing bawal, medyo hindi niya nakuha talagang kahulugan ng Pasko. So, ano pong layunin kung bakit nagkatawang tao si Jesus? Para iligtas ang kanyang mga tao mula saan? Sa kasalanan. Bakit? Bakit kailangang iligtas ang mga tao mula sa kasalanan? Sapagkat ang bayad ng kasalanan ay kamatayan saan? Sa impyerno. Alam nyo, bago pa lamang bumaba ang Panginoon, ang tao ay nagkasala na. Lahat ng tao patungo sa kapamakan. At hindi iniwan ng Diyos na tayo ay manatili sa daang kapamakan, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak na Diyos na nagkatawang tao upang mamuhay tulad ng tao nang sa ganon iligtas niya ang tao. Kaya yun po ang totoong regalo. Kaya ang Pasko po, sabi ko ng Pasko, pero alam niyo na, ito yung kapanganakan ni Jesucristo. Ito yung Diyos na nagkatawang tao, yung sabi ng Pasko. Ang Pasko ay isang regalo ng Diyos sa ating lahat. John 3:16, ano sabi? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya, sinugo niya ang kanyang bugtong na anak na si Kristo, nagkatawang tao. Bakit? Upang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapapahamak. Yun po ang kahulugan ng Pasko. Diyos nagkatawang tao upang iligtas ang mga makasalanan tulad ko, tulad mo, dahil ang bunga ng kasalanan ay kamatayan sa impyerno. Now, ngayong gabi, gusto kong kunin ng isang kwento na kung saan magbibigay sa atin ng paglalarawan kung paano dumating si Jesus at sino tayong kanyang dinatnan. Okay? Ito isang kwento ng isang taong bulag. Isang taong bulag. At yung taong bulag na yon, ito'y lumalarawan sa ating lahat. Bulag tayo sa katotohanan dahil sa kasalanan. Pero dumating ang Panginoon, hindi yung bulag ang naghahanap sa Diyos, kundi si Jesus ang naghanap noong bulag. Ang Diyos ang naghahanap sa atin sapagkat tayo tulad ng mga tupang naliligaw. Ang sabi sa Luke 19:10, naparito si Kristo upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Pero ang relihiyon, ang turo, ang tao naghahanap sa Diyos upang sila ay maligtas. Yan ang turo ng tao, pagsisikap ng tao. Pero ang totoong kaligtasan,
ang Diyos ang naghahanap sa tulad mong makasalan ako upang iligtas. At tignan natin kung paano ito nangyari sa buhay ng isang bulag na tao. Buksan natin ang ating Biblia sa Marcos 10:46 hanggang 52. Now, ilagay niyo po ang inyong sarili na kayo po itong taong bulag na ito. Sapagkat kung hindi po natin i-apply ang ating sarili sa tao ito, ay hindi po na parito si Kristo para sa iyo. Okay? Marcos 10, Kapitulo 46 hanggang 52. Ganito ang sabi, kung nandun na kayo. Verse 46 to 52. At dumating sila sa Jericho. Habang nililisan niya ang Jericho, kasama ang kanyang mga alagad at ng napakaraming tao. Isang pulubing bulag, si Bartimeo na anak ni Timeo ay nakaupo sa tabi ng daan. Ano kayang ginagawa dito? Nagpapalimos. Pareko, wala na siguro iba. Verse 47, nang marinig niya na iyon ay si Jesus na taga Nazaret, nagsimula siyang magsisigaw at magsabi, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. At sinaway siya ng marami na siya'y tumahimik, ngunit siya'y lalong nagsisigaw, anak ni David, mahabag ka sa akin. Tumigil si Jesus at sinabi, tawagin ninyo siya. Tinawag nila ang lalaking bulag na sinasabi sa kanya, matuwa ka, tumayo ka. Tinatawag niya. Pagkahagis sa kanyang balabal, nagmamadali siyang tumayo at lumapit kay Jesus. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo? Sinabi ng lalaking bulag, Rabboni, ibig sabihin po, guro, teacher. Ibig kong muling makakita. At sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Agad na nagbalik ang kanyang paningin at siya ay sumunod sa kanya sa daan. Pinamagatan ko po ito, pamasko para sa mga bulag. Pamasko para sa mga bulag. Bago lahat, tayo muna humingi ng tulong sa Panginoon. Panginoon, tunay Lord na ang taong ito, si Bartimeo, ay lumalarawan po sa lahat ng uri ng tao sa buong daigdig, sapagkat kami din po ay bulag dahil wala pong isa sa amin na hindi po nagkakasala. At ang kasalanan lang siya nagpapabulag sa amin sa espiritual na katotohanan. Kaya marami po, Panginoon, ang hindi makatanggap at makahanap ng kaligtasan sapagkat bulag sa katotohanan. Kaya ngayong gabi, idilat po ninyo ang aming mga mata. Buksan ninyo ang aming mga puso upang makita namin ang katotohanan ng pagpaparito ng aming Panginoong sa Kristo. At magligtas kayo, Panginoon. Ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So, ang pagdating ni Jesucristo sa mundo ay may lalarawan natin sa kasaysayan ni Bartimeo. Isa siyang bulag at siya ay nakakitang muli. Siya ay gumaling. Na tulad ni Bartimeo, maaari tayong makatanggap ng regalo ngayong Pasko. Marahil wala tayong regalong mga kahon-kahon, no? Kasi yan po talagang pagdiriwang ng Pasko, regalo. Pero ang totoong kahulugan ng Pasko, niregaluhan tayo ng Diyos, ng kanyang anak, upang kung tayo sumampalataya sa kanya, buhay na walang hanggan ang ating matatanggap na regalo ngayong gabi. Na paano natin gagawin? May tatlong bagay tayo dapat alamin sa kwentong ito. Una, tignan natin ang pagdating ni Jesucristo sa lugar na ito. Ganito sabi sa verse 1. Narinig niyo pa ba ako? Alam ko pong medyo maingay sa paligid, pero natural yan eh. Pero kung atin pong itutuon ang ating tenga doon sa pakikinig ng salita ng Diyos, baliwala po yung ingay sa labas, di ba? Di ba? Baliwala yan. Hindi mo papasin yan. Ang sabi sa verse 1, mula roon,
siya'y umalis at pumunta sa lupain ng Hudiya sa kabila ng, I'm sorry. Sa verse 46, Mark 10:46. At dumating sila sa Jericho. Now, bayang Jericho, kukwento ko sa inyo, ito po yung pinasok ng Israel mula sa kanilang pagkaalipin sa Egypto. Pinasok nito, ito yung una nilang ginaping bayan upang sila'y makapasok sa lupang pangako. Ang bayang Jericho, napakataas ng mga pader, 90 feet ang taas. At ang kapal nito, pwede magsalubungan ang 3 sasakyan. Kaya may mga bahay doon sa paligid nito. Kaya mayabang yung Jericho na ito. No? Mayabang ng Jericho dahil hindi sila kayang buwagin ng sinuman. Pero walang ginawa ang Israel kundi nagmarcha lang. At ang Diyos ang nagpabagsak. Kaya yung tibay at pagmamayabang nitong mga Jericho ay talagang bubagsak. Kaya sabi ng Panginoon, walang sino mang maaaring magtayo muli ng bayang ito. Sino mang magtayo ng bayang ito, mamumuhunan siya ng buhay ng kanyang magiging anak. Pero may nagtayo pagkatapos ng ilang daang taon. At namatay ang kanyang panganay at ang kanyang ikalawang anak. Pero naitayo pa rin yung ikalawang Jericho, hindi na yung luma. Kaya mayroon ng bagong Jericho na ngayon ito yung pinamamahayan ng mga tao kasama si Bartimeo. Kaya nung dumating ang Panginoon dito sa Jericho, palabas naman siya para patungo sa bagong Jericho. Kaya ganito sabi, at dumating sila sa Jericho habang nililisan nila ang Jericho. Nakita niya ang pagkakaiba. Kasama ang kanyang mga lagad at ng napakaraming tao. Isang pulubing bulag, si Bartimeo na anak ni Timeo ay nakaupo sa tabi ng daan. Now, dito makikita natin na ang Panginoon dumating sa Jericho. Isang bayang isinumpa. Isang bayang pinipilit tumayo sa kanilang sarili. Ganyan ang buhay natin. Tayo ay totoong bayan. No? Tayo ay mga tao na nagbumagsak sa kasalanan pero tumatayo tayo sa ating sariling lakas. Pero ang kalagayan natin, tayo po yung mga sinumpa dahil sa ating kasalanan. Pero dumating ang Panginoon. Hindi niya iniwan ito. Tulad sa atin, dinagat ng tayo ng Panginoon dahil nais ng Panginoon na sa lugar na ito, sa gitna ng ating pagkakasumpa, mayroon pong mga taong kanyang ililigtas. Hindi aksidente na kanyang tawagin at iligtas itong si Bartimeo. Sadyang dumating si Jesus dito. At sa buhay din natin, hindi po palad ang ating buhay. Hindi kapalaran. Lahat po na nangyari sa atin, nasa plano ng Diyos. Ikaw man ay yumaman, ikaw may humilap, ikaw may nagkasakit, ikaw may nagdisgrasya. Lahat yan may layunin ng Panginoon para sa ating ikabubuti. Kaya hindi po nagkataon yan. Dapat lamang natin malaman kung ano yung layunin ng Diyos sa ating kalagayan. Maganda pong layunin ng Panginoon. At mapapansin natin na si Jesucristo sinamahan ng napakaraming tao. Ang mga taong ito, libo-libong sumasabay sa Kanya. At mga nagdiriwang tulad ngayong Pasko. Marami pong tao ngayon ang nagdiriwang tungkol kay Kristo na dumating sa Jericho. Pero wala tayong makitang pinansin ng Panginoon sa napakaraming tao, kundi ang pinansin niya ay ang isang bulag. Pinangalanan pa. Ibig sabihin, kilala ka ng Panginoon. Kung ikay ay pinapunta ng Panginoon dito, kilala ka niya. Kaya hindi aksidente na dumating sa iyo ang pangangaral ng salita ni Kristo. Naalala mo sa una? Na si Kristo ang salita. At ang salita ang nagbibigay sa atin ng kaalaman tungkol sa plano ng Diyos sa buhay mo. Kaya hindi aksidente na may pangalan ang salita rito sapagkat dumating si Jesus sa buhay na ito. Halos lahat ng tao ay nagkakatuwa sa kanyang pagdating. Pero hindi nila maamin sa kanilang sarili. Now, kaya dumating si Kristo ay para iligtas sila sa tiyak na kapamakan. Makikita natin si Bartimeo lamang. Now, sino si Bartimeo? Alam niyo salitang Bartimeo, inahati sa dalawa. Sa Hebreo po, yung bar, ibig sabihin niya ng bar, ibig sabihin anak. Sa
salitang, ano pa isang salita ng Israel mula sa Babylonia? Hindi Griego. Aramaic. No? Bar means son. Tapos Timeo, anak ni Timeo. Okay? Anak ni Timeo. Itong si Bartimeo, kaya ang pangalan niya Bartimeo, anak ni Timeo. Ibig sabihin, kung anong buhay ng kanyang ama, yun din ang naging buhay niya. Pero si Jesus dito, kung papansinin natin, ano ang tawag ni Bartimeo kay Jesus Christ? Sinabi rito, Jesus, anak ni David. Now, sa Hebrew ay Ben, ibig sabihin ay anak. Kaya si Jesus ay Ben David. Tinalang si Ben David. Siya ay anak ni David. Ibig sabihin, anak o pinagmumulan noong tagapagligtas. Ngayon, dumating ito at nakita si Bartimeo. Siya ay kitang-kita. Siya ay kilala sapagkat naparito si Kristo sa mga bulag, sa mga may kapansanan, sa mga mahihirap, sa mga walang ipagmamalaki. Ang isang bulag ay umaasa lamang sa bigay. Pero yung mga mayayaman na sumusunod kay Kristo, hindi sila nangangailangan kay Kristo, kundi sila ay tumingin lamang dahil sa paghanga, pag-celebrate kay Kristo. Pero itong si Bartimeo, bulag siya, nangangailangan siya ng ligtasan. Naparito si Kristo para sa mga may kapansanan, sa mga may problema, sa mga makasalanan. Luke 5:31 hanggang 32. Ganito ang sabi ng Panginoon sa mga Pariseo na sila ay magagaling, no? Mga mayayaman at walang karamdaman. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, akala nila ang Diyos ay para sa kanila kasi sila ay mga relihiyoso. Pero sabi ng Panginoon sa kanila, sa 31, sumagot si Jesus sa kanila, ang malulusog ay hindi nangangailangan ng magagamot, kundi ang mga may sakit. Hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan tungo sa pagsisisi. Yung pong mga makasalanan, inalimbawa rito ng mga may sakit. Lahat tayo may sakit ng kasalanan. Kaya si Kristo ay naparito sa atin, hindi sa mga taong matutuwid. Hindi sa mga taong matutuwid. Kaya mapalad kayong naririto, sapagkat narinig ninyo ang tinig ng Panginoon. Yan ang layunin ng pagdating ni Kristo upang iligtas sino? Si Bartimeo. Sa dinami-dami ng tao, aba, yung tinig lamang ni Bartimeo ang narinig ng Panginoon. Tinig na may paniniwala kay Kristo. Ikalawa, tingnan natin naman ang kalagayan ni Bartimeo. Bagamat nasabi ko na kung sino si Bartimeo, ulitin natin. Anong sabi sa ating talata, verse 46? Siya ay bulag. Okay? Bulag siya. Tipo siya ng kasalanan. Ang isang taong mayroong kasalanan, gaya na sinabi sa buong kasulatan, ay patay. Hindi lamang patay, kundi bulag sa katotohanan. Wala tayong malay sa mga espiritu na bagay. Bulag tayo doon. Hindi natin nakikita yun. Tulad kay Bartimeo. At siya ay pulubi. Ibig sabihin, wala siyang magagawa sa kanyang buhay. Hindi na kayang iligtas ang kanyang sarili. Wala siyang may pagmamalaking kayamanan, wala siyang may pagmamalaking karunungan, wala siyang may pagmamalaking relihiyon, kundi ang tanging may pagmamalaki niya, aminin siya'y bulag at siya'y nagpapalimos lamang. Ganyan po tayo, di ba? Kapos palagi si Bartimeo. Kaya ng Romans 3:23, di ba? Ang lahat ay nagkasala at kapos sa kaharian ng Diyos. At ang sabi, siya'y nasa tabing daan. Bakit kaya nasa tabing daan? Bakit niliwanag dito at siya'y nakaupo sa tabing daan? Bakit kaya? Nagpapalimos. Pero kung ating titignan ng spiritual meaning sa buhay ni Bartimeo, pulubi, bulag, pero may daan, hindi niya alam tahakin kung saan pupunta. Yan po ang larawan ng isang tao. Bagamat tayo ay nakakita pero bulag sa spiritual, akala natin yung daang palutungan natin ay totoong sa Panginoon. Pero marami pong lumalakad sa malawak na daan na akala nila sa dulo nito ay kaligtasan pero ang dulo nito ay kapahamakan. Si Bartimeo hindi niya alam, may daan na siya. Maraming mga tao lumalakad sa daan pero hindi nakatitiyak kung saan sila pupunta. Kaya nung marinig niya sa mga balibalita, umuugong sa dami ng tao na walang ibang usap-usapan si Kristo yan.
Ang Panginoon yan. Maraming mga tagahanga ang Panginoon eh. Ang dami talagang tagahanga ngayong December na ito sa Panginoon. Kaya maraming mga activities na ginagawa dahil mga tagahanga. Pero isa lang ang naghahanap para gumaling. Si Bartimeo lang. Hindi yung nagkataon. At porsigido siya. Nung marinig niya ang Panginoon yun, anong ginawa niya? Nagsimula siyang sumigaw. Anong sigaw niya? Jesus! Anak ni David! Ang sabi niya, mahabag ka sa akin! Bakit po? Alam niyang wala siyang magagawa, wala siyang kakayanan, bulag siya, ang tanging niya lamang pag-asa ay kahabagan siya ng Panginoon. Kilala niya ang Panginoon. Paano kaya? Paano kanya nakilala yun? Alam niyo, sa bayang Israel, kahit saan doon, bawat sinagoga o local churches, laging ipinapangaral ang dumarating ni Mesiyas, binabanggit na siya yung anak ng tao, anak ng Diyos, anak ni David, kaya alam ni Bartimeo yan. Pero mismo yung mga sumusunod sa kanyang nakakita, sa kanyang mga mata, bagamat kilala nila si Kristo, pero hindi sila nangangailangan at tumawag na sila ay tulungan. At alam din ni Bartimeo na itong Panginoon ay punong-puno ng kahabagan. Sapagat ang Diyos ay ama ng kahabagan. Habag ang kailangan niya. Anong ginawa ng mga tao? Siguro, sa dami palagay natin mo 10,000 yung sumusunod sa Panginoon. Pero yung sigawan, katuwaan, tawanan ng mga taong sumusunod sa Panginoon, masigit yung boses ni Bartimeo. Masigit yung boses ni Bartimeo na sinabi niya, Jesus! Anak ni David! Jesus! Anak ni David! Mahabag ka sa akin. Sino naman kaya ang hindi mahabag kung ganun panawagan ang marinig ng Panginoon? Pero ang ginawa ng mga tao, sinaway siya. Sinaway siya. Tumahimik ka dyan. Ang ingay-ingay mo. Samantalang sila na napakarami, sila yung higit na maingay. Pero yung tumatawag kay Kristo, masakit sa kanilang tenga. Masakit para sa kanilang pandinig na marinig ang pangalang Jesus! Anak ni David! Mahabag ka sa atin! Masakit yun sa mga taong walang panampalataya kay Jesus. Pero makapangyarihan sa tenga ng Diyos ang tinig ng sumisigaw na may pananampalataya. Hindi lang siya sinaway, hinaglangan pa. Maring tinakpan siya dahil nagsisigaw siya, basta narinig na lamang bandayan si Jesus, lumalapit siya. Pero hinaglangan siya. Pero lalo pa siyang nagsusumigaw. Bakit? Sapagkat nais niyang siya'y kahabagan ng Panginoon. Nasa kadiliman siya. Ilang taon na siya, maaaring dati siyang nakakita, nakasilay siya ng katotohanan, pero siya'y naging bulag. Nangangapa siya. Alam nyo, napakahirap po sa taong nangangapa tayo sa kabulagan. Madilim ang ating paligid. Sa tingin natin ang ating sanlibutan ay umaasenso, pero ang ating kaluluwa bulag sa katotohanan. Kailangan natin ng liwanag na walang iba kundi si Kristo. Lalo pa siyang sumigaw, Jesus! Son of David! Have mercy on me! Mahabag ka, Panginoon. Then, ikatlo, mapapasin natin, hindi lamang pinakita sa atin paano dumating si Jesus, at pinakita sa atin ang kalagayan ni Bartimeo. Ikatlo, tignan natin ang biyaya ni Jesucristo. Ang biyaya ni Jesucristo. Ano po ang biyaya ni Jesucristo? Alam nyo, sa dami, milyon sa ating panahon ngayon, busy ang Panginoon sa pakikinig sa mga usapan ng mga tao, mga paglapastangan, mga pagtawanan, mga anong ginagawa, pero wala siyang, hindi siya nagkaroon ng anumang sandali na hindi nakikinig sa tinig ng tumatawag sa Kanya na mayroong pananampalataya. Tumigil ang Panginoon. Tumigil siya.
Busy siya na sa napakarami. Pero ang sabi, tumigil si Jesus. Alam niyo, kung tayo tatawag kay Jesus, isasatabi niya lahat. Yung mga bagay na kung saan gusto lamang umasenso, gusto lamang yumaman, gusto lamang lumigaya, kaysa sa taong naghahanap ng totoong kailangan ng kanyang kaluluwa. Tumitigil ang Panginoon. Kaya sabi niya, tawagin ninyo siya. Tawagin ninyo. Sino kayo inutusan na rito na malapit sa kanya? Ang kanyang mga alagad. Kaya mga alagad po ngayon sa ating panahon, mga lingkod ng Panginoon, yan po ay humahayo para hanapin at tawagin ang mga gusto at mga tao ng Panginoon na kanyang kinamatayan. Kaya hindi nyo mapipigil yung manangangaral. Kahit ganitong sitwasyon, hindi maaaring mahadlangan ang pangangaral sapagkat tinatawag ka ng Panginoon sa gitna ng kaguluhan. Mga alagad ng Diyos ay hindi po yan tumitigil, hindi nagpapadaig sa aktibidad ng mundo. Ang puso niyan ay palagi na maligtas ang mga tao. Nakakalungkot po, maraming Kristiyano pagdating sa ganitong okasyon, walang panahon pagdating kay Kristo. Walang panahon sa pagpapalagal ng salita ng Diyos. Istorbo ito para sa kanila. Pero sa mga lingkod ng Panginoon, ng kanilang buhay ay itinayana para sa pagtawag ng mga taong tulad ninyo, ay binibigay ang kanilang buhay. At ang sabi ng mga tao, mga lingkod ng Panginoon sa bulag, ang sabi niya, matuwa ka! Tumayo ka! Tinatawag ka ng Panginoon. Yun po yung mensahe. Yun ang gospel. Tumayo ka. Matuwa ka. Dahil tinatawag ka ng Panginoon. So dito nakita natin, tumigil si Jesus. Ikalawa, nagsalita si Jesus. Napakalaga po yun. At ang salita ni Jesus, kanyang ibinahagi sa kanyang mga alagad upang tawagin ang mga tumatawag sa kanya. Anong tugon ni Bartimeo sa tawag? Tingnan ang tugon ni Bartimeo, verse 15. Pagkahagis sa kanyang balabal, nagmamadali siyang tumayo at lumapit kay Jesus. Ano una niyang ginawa? Hinagis niya yung kanyang balabal. Alam niyo po yung balabal, kung ating titignan sa kultura ng mga Hudyo, yung balabal po niya, yun yung pinakabahay nila. Yung balabal na yun, pwedeng magtapon sa kanila at matulog sa desyerto para hindi sila makagat ng mga ahas, alakdan. At itong balabal din nila, itong pantakip nila para hindi sila mainitan at hindi sila mabasa sa ulan kung mayroon man at sa desyerto. Ito po ang kanilang buhay. Ito yung pinakamamahal nilang kaysa isang gamit sa buhay na makapagbibigay proteksyon sa kanila. Pero noong marinig niya ang tinig ng Panginoon sa pamamagitan ng mga alagad, agad niya itong hinubad at nagmadali siyang lumapit sa Panginoon. Kadalasan ito pong problema sa atin kapag mayroon tayong mga bagay na labis nating minamahal. Mas pinahalaga natin kaysa sa panawagan ng Panginoon, hindi natin kaya itong hubarin para lumapit kay Kristo. Pero yun ang nais ng Panginoon at itong paglalarawan ito. Ano ba yung bagay na pumipigil sa iyo para sumamba sa Diyos? Ano yung mga bagay na sinasabi, kung wala yan, mamamatay ako, hindi mabubuhay ang pamilya ko kung wala akong ganito? Pero alam natin kung ano yung minamahal natin, yun ang dapat isakripisyo natin sa Diyos upang matanggap natin ang kaysa isang pagpapala. Alam mo si Pablo, itong katwiran niya. Kailan si Pablo? Isa siyang banal, isang apostol, pero nung una, sino ba siya? Isa siyang pariseyo. Pinuno siya ng malaking reliyon. May kapangyarihan, mayaman siya, tinitingala siya, niluluhuran siya, hinahalikan ng kanyang singsing, pati pa hinahalikan. Pero isang bagay na kasipagan ni Pablo, kanyang pinagpapataya ang mga Kristiyano. Pero sa bandang huli, nakita niya na tinawag din silang Diyos. Kaya nung makita niya na tinawag silang Diyos, iniwan niya lahat ng kanyang ari-arian para lang sumunod kay Kristo. Para sa ganoon, matawag din ang mga taong tumatawag sa Panginoon. Ito sabi ni Pablo sa Philippians 3:7.
Ang sabi dito ni Pablo sa Philippians chapter 3 verse 7 hanggang 11, gayon man ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang, ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Alam niyo po, lahat ng panahon natin, lahat ng lakas natin, lahat ng energy natin, lahat ng time natin, binibigay natin sa ating trabaho, hindi tayo tumitingin sa nagbigay sa atin ng buhay. Pero kay Pablo, kalugihan yan sa akin. Kung yan ang aking mamahalin, alang-alang kay Kristo. Mas malaga kay Pablo yung kanyang relasyon sa Diyos, ang kanyang kaligtasan. Anong sabi niya sa verse 8? Higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay naaari kong kalugihan dahil sa higit na kalagahan na makilala si Kristo na Panginoon ko. Alang-alang sa kanya, tinis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. Alam niyo po, pag tipunin mo na lahat ng kayamanan sa mundo, tipunin mo na lahat ng kabantugan ng mundo, ang sabi sa banal na kasulatan, aadin mo yan kung ang isang kaluluwa mo ay mapapahamak sa impyerno. What does it profit a man if he gains the whole world and loses his one soul? Anong may babayad niya? Pero si Pablo, napakayaman, pero mas binigyan niya ng halaga na makilala si Jesus. At ito ang nangyari kay Bartimeo. Talaga namang inalis niya ang kanyang balabal at nagsusumigaw siya. Ngayon, tingnan nyo, may biyayang tanong na naman ang Panginoon dito sa verse 51. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, nung lumapit na siya, dinala siya ng mga alagad. Ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo? Kung halimbawa kayo ay bibigyan ng pagkakataon ng Diyos na hilingin anumang gusto niyong hilingin. Ngayon, halimbawa, anong una niyong hilingin? Lord, gusto kong gumaling sa aking karamdaman. Pwede. Lord, gusto kong yumaman. Lord, gusto kong ma-promote sa aking trabaho. Lord, gusto kong guminhawa. Lord, gusto ko ng ganito. Lord, gusto ko ng ganito. Narinig ng Panginoon yan, pero kadalasan hindi yan binibigay. Pero anong sabi nito ni Bartimeo? Sinabi ng lalaking bulag, Guro, Rabboni, ibig kong muling makakita. Ibig kong muling makakita. Nais niyang masilayan muli ang kagandahan ng nilikha ng Diyos. Nais niyang masilayan muli kung mayroon siya mga anak, makita ang kanyang mga anak. Na matutuwa ang kanyang mga anak na ang tatay ko, nakilala si Kristo, sumampalataya kay Kristo, humiling kay Kristo, kaya tatay, susunod na rin kami sa inyong paniniwala, lalapit at susunod na rin kami kay Kristo. Siguro matagal ng panahon na iniiyak siya ng kanyang misis. Bulag yung kanyang mister, walang pag-asa, walang pakinabang sa bahay, kundi magpalimos. Pero ngayon, bumalik, kumpleto ang mata. Wapalikot pong pamilya, nagbubunye. Ito ba si tatay? Maring yung bunsong anak niya, nung iniwan niya, isang grupo lamang, ngayon ay binata na. Tatay ko ba ito? Ang gwapo pala. Iba ka ngayon. Yun ay, kung mayroong anak, kung may pamilya. Pero hindi humingi si Bartimeo ng kapritsyo. Karamihan sa atin, kapritsyo, hinihingi natin eh. Ginhawa ng ating sarili. Ayaw nating magtiis, ayaw nating mahirapan alang-alang sa pagsunod sa Diyos. Mas gusto natin na tayo busy sa sanlibutan. Tayo'y bumantog, sumikat. Pero tandaan natin, isang hakbang patalikod sa Diyos, hakbang tayo paabante sa kasalanan. At kapag tayo paabante sa kasalanan, apektado ang ating buong katawan at buong kaluluwa. Kaya minsan pinagpapahinga tayo ng Diyos eh, para makita natin na hindi ko may hawak ng iyong buhay. So anong ginawa? Anong biyaya? Anong nais kong gawin ko para sa iyo? Bagsak tayo dito eh. Kung halimbawa, bigyan kayo ng genie. Halimbawa, sinumbok kayo ng Diyos. Yan, genie, humingi ka 3 wishes. Anong gusto mo? Palagi ko, panay material. Kabantugan, kasikatan. Pero hindi maalala ang kaluluwa.
Pero si Bartimeo, sagot ni Bartimeo, Rabboni, ibig kong makikita. Hindi kasaganaan, hindi kaligayahan. Alam niyo yung kasaganaan? Magsipag ka lang eh. May biyaya ng Diyos. Talagang kikita ka kahit papaano. Kakain ka kahit papaano. Gumawa ka ng kabuti sa kapwa mo, sisikat ka kahit papaano. Pero yung maligtas ang kaluluwa mo, walang magagawa. Ngayon, nakakita ba si Bartimeo noong sabihin ng Panginoon? Oo naman. Bakit? Well, gusto kong basahin ang ilang bahagi sa Aklat ng Juan, John 14:14. Ito sabi ng Panginoon. Tanda natin ito, mga kaibigan, mga bisita, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon sa John 14:14, kung kayo'y humingi ng anuman sa pangalan ko, ay gagawin ko. Ang sabi ng Panginoon, pangako yan. Pero maraming Kristiyano gumulundag sa konklusyon. Kita mo na, kahit anong gawin, kahit tumaya tayo ng loto, gagawin ng Diyos. Pero hindi, context. Bakit sinabi ng Panginoon ito sa kanyang mga alagad? Na kung kayo'y humingi ng anuman sa pangalan ko, ay gagawin ko. Continue natin sa chapter 16, verse 24. Hanggang ngayon, wala kayong hinihinging anuman sa pangalan ko. Kayo humingi at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kaligayahan. Sa pangalan niya. Humingi tayo sa pangalan ni Jesus, hindi formula na kapag may hiningi tayo, gagamitin natin in Jesus' name. Hindi po yun ang ibig sabihin doon. Pag sinabing sa pangalan niya, ibig sabihin sa kalooban niya. Si Bartimeo, anong hiningi niya kay Jesucristo? Ayon sa kalooban ni Jesucristo, anong hiningi niya? Rabboni, nais kong makakita muli ang nasa kalooban ng Panginoon. Kanyang kagalingan. Hindi sa kanyang pansariling kasiyahan. Hindi. Kaya sabi sa verse 52, ito po ang pinakasusi rito. Verse 52. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ano ron nagpagaling kay Bartimeo? Kung pananampalataya pala magpapagaling, bakit lumapit pa siya kay Jesus? Bakit pa siya lumapit kay Jesus? Bakit napakalagang magsisigaw siya para magtawag ang pansin ni Jesus? Kung pananampalataya lang parang kailangan. At yan ang sinasabi ng maraming Kristiyano, sa iyong pananampalataya, ibibigay ng Diyos ang anumang nasa puso mo. Mali po yun. Anong pananampalataya? Ang sabi po sa Ephesians 2:8 and 9, ang kayo ay sa biyayang naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi ito sa pamamagitan ng inyong mga gawa. Yung pong pananampalataya na kaloob ng Diyos mula sa pangangaral ng salita ng Diyos, tulad ito ng kamay. Yung po yung kagalingan ni Bartimeo, saan niya hiningi? Si Jesucristo. Naniniwala siya na si Kristo ang makapagbibigay sa kanya ng kagalingan. At dahil siya sumasampalataya, yung kagalingan yung sa pamagitan ng kanyang panampalataya, parang kamay tinanggap. Kaya sabi ng Panginoon, sa pamagitan ng iyong panampalataya, tinanggap mo ang kagalingan mula sa akin. Yun po yung manalangin tayo ayon sa pangalan ng Panginoon. Hindi po basta gamitin natin formula yun in Jesus' name. Yan na, nag-pray na ako, sasagutin ako ng Panginoon. Hindi po. Kailangan nasa iyo ang tamang panampalataya. Kaya po sa gabi ito, nais kong paalala sa atin yung kasaysayan nito. Tanda natin, si Bartimeo ay isang larawan nating lahat. Marahil hindi tayo bulag sa pisikal, pero bulag tayo sa spiritual. Lahat tayo. At dapat natin unahin hanapin si Kristo ay yung kalooban ng Diyos. Ano bang kalooban ng Diyos? Kaya sinugong anak niya si Jesus na nagkatawang tao sa lupa. Ano ang kalooban ng Diyos? Iligtas ang mga makasalanan, ang mga bulag, ang mga mahihina, ang mga walang pag-asa, walang magagawa sa kanyang sarili. Yun ang layunin. Kaya si Bartimeo, humingi siya, mahabag kayo sa akin. Kaya sabi ng Panginoon, tinanggap mo kagalingan ayon sa iyo pananampalataya. Ang kanyang paghingi at pananampalataya ayon
sa plano ng Diyos. At si Bartimeo nakatanggap ng pinakalaking regalo ng Pasko. At ano yun? Paningin. Pero hindi lamang paningin. Sapagkat kung paningin lang, hindi po lang sana ng Yesu Cristo, physical na kagalingan. Hindi. Sa magitan ng panampalataya, ang panampalataya tumutukoy sa spiritual, sa kaluluwa. Nagpapapasin natin si Jesus, pag nagpapagaling siya ng physical lang, meron siyang ginagawang dura, meron siyang hinihipo, pero pagdating sa kaluluwa, sinasabi ng Panginoon, iniligtas ka ng iyong pananampalataya. May kaugnayan po sa kaligtasan kapag pananampalataya. Alam niyo, sa ating panahon ngayon, buong sanlibutan ngayon, nakatuon ang kanilang isipan sa tradisyon, sa pagdiriwang. Nababanggit nila Jesus, pero hindi tumatawag tulad ng panawagan ni Bartimeo. Sila tumatawag sabay-sabay. Sabay-sabay sila nagdiriwang sa Kapaskuhan. Pero hindi sila sabay-sabay na tumatawag ng kanilang pangailangan espiritual. Di tunay na kahulugan ng kapanganakan ni Jesus ang kanilang isineselebrate. Sapagkat ang sineselebrate nila ay ang tradisyon. Pero sa mga totoong mananampalataya, isineselebrate ang kapanganakan ni Jesus ayon sa layunin ng Panginoon na si Kristo na pa ito upang iligtas ang mga makasalanan tulad ko at tulad mo. Nagdiriwang ko, sinasabayan ko ang mundo ngayon, may kagalakan, dahil kagalakan ko ay sa kaligtasan tinanggap ko kay Kristo. Ibabaw lang yan. Kailangan makuha natin ang pinaka-utak ng layunin ng Diyos, bakit nagkatawang tao si Kristo, at hindi yung petsa, yung araw, kaganapan ng araw na yun, kundi yung kahulugan ng kapanganakan ng Jesus. Sabi nila, nasa diwa daw sila ng Pasko. Diwa ng Pasko? Ano rin Pasko? Kapanganakan ni Jesus para iligtas ang mga kasalanan? Hindi lang diwa nila. Diwa ng pagbibigayan at pagbibigyan. Kaya masaya, inuman. Pero hindi doon sa pinaka-diwang binigay ng Diyos. Bagamat mabuti yan pagdiriwang. Diba? Gusto ko eh. Lalo pag magbibigay sa akin regalo nila, tatanggapin ko talaga. Gusto ko yun. Magdiwang tayo, sige, okay, magkapit tayo mamaya, walang problema. Basta alam mo kung totoong Pasko. Hanggat alam mo totoong Pasko, pwede kang magdiwang. Halimbawa, mga kabataan ngayon, nag-graduate na ngayon ng high school. Tapos na. Pwede siya magdiwang. Di ba? Pero ang kanyang kagalakan ay dahil siya pumasa. Hindi kagalakan doon kung sino ng karap niya. Nagdiriwang siya. Pero ang totoong pagdiriwang niya, nakapagtapos siya. Ganon din. Kung ikaw may tamang relasyon, magdiwang ka. Sige, sumama ka sa kanila. Iba yung pagdiriwang nila, iba naman yung kagalakan na sa iyo. Dahil mayroon kang katiyakan. So anong mahalaga? Ang maunawaan ang Pasko'y panawagan ng kaligtasan o magdiwang ka na wala man lang kaunawaan, tradisyon lamang. Ano mas mahalaga? Kung magdiwang ka man ng Pasko at hindi man pinagbabawal, wala kong bago. Kung magdiwang ka man ng Pasko ayon sa sanlibutan, tiyakin mong mayroon kang totoong relasyon kay Kristo na siya nagkatawang tao upang ikaw ay ligtas kasalanan. Yun ang pinaka-the best. Nasa iyong kagalakan na hindi kailanman maalis sa iyo. Bukas dito, yung mga nagsasaya, problema yan. Nagalaki ng utang. Malaking utang. Hulugan, 5-6 pa. Tapos mag-iisip na naman para sa lingin. Dahil gustong sumaya. Gustong pupukan, magpatalsik daw ng mga demonyo sa bahay. Palayasin lahat ng masamang espiritu. Kinabukasan, ayun, nag-aaway-aaway na. Dahil malaki naman ang utang. Hindi yung totoong diwa ng Pasko. Ang diwa ng Pasko, makalaya ka sa iyong iyak na kapamakan ng kasalanan. Dahil mo na lang yun. Panginoon, salamat po sa inyong salita
na inyo pong ipinaliwanag na sana, Panginoon, bakit kami narito ay hindi kami magpatuloy na mangmang tungkol po sa kapayagan ninyo kung bakit sinugo ninyo ang inyong anak, Diyos, para magkatawang tao. Dahil panawagan ito sa amin na kami po ay dapat maligtas sa totoong layunin ninyo, magsisi sa aming kasalanan at mamuhay kaming may kagalakan, katiyakan, sapagkat taglay na namin ang kaligtasan ng tamang relasyon kay Kristo. Mga Panginoon, para tigilin niyo po sa puso ng bawat isang narito ang totoong kahulugan ng kapanganakan ng Kristo. Maraming salamat po, ito ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus.